Magandang umaga po mga kapatid. Magpapakilala lang po ulit kami. Kami po ay mga end-time evangelist sa mga huling araw na ito po. Nais lang po namin ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos ng libre at wala po itong bayad mga kapatid at hindi rin po kami nanghihingi ng anumang donasyon galing po sa inyo. Nais lang po namin ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos ng libre sapagkat libre lamang din po namin natanggap ang salita ng Diyos kaya libre lang din po namin ibabahagi sa inyo kung gaano ba kabuti ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Mga kapatid, isa po ako sa youth sa aming simbahan sa Church Maranatha. Matatagpuan po siya sa Taytay Rizal, malapit po sa Kapahingahan. Kung nais nyo po magbisita, pwede po kayong bumisita. Pwede po kayong mag-contact or makipag-chat sa amin kung nais nyo pong sumama o makiisa sa simbahan upang sambahin at purihin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hindi po ba mabuti ang Diyos sa buhay ninyo? Hallelujah! Mga kapatid, mabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Bakit po? Bakit ko nga po ba nasabi na mabuti ang Diyos sa atin? Mga kapatid, mabuti ang Diyos sa inyong buhay, sa ating buhay, sapagkat binibigyan niya po tayo ng chance, binibigyan po tayo ng buhay upang magsisi sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ang tema po natin ngayon ay lihim na kasalanan. Mga kapatid, isa din po ako noon sa tao na gumagawa ng kasalanan, lihim na gumagawa ng kasalanan, na nagtatago sa dilim. Akala ko noon, nakakatago ako, akala ko makakapagtago ako sa mga tao. Ngunit, hindi po pala mga kapatid, dinadaya lang po pala ng ating sarili ang ating mga kasalanan. Bakit po? Kasi kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan na lihim, hindi po natin nadaya ang Diyos, kundi dinadaya po natin ang ating mga sarili. Bakit po? Kasi tayo din po ang nagsasuffer kung tayo po ay gumagawa ng kasalanan sa lihim. Mga kapatid, basahin po natin sa Genesis chapter 2, verse 1, verse 15 to 17. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Ganyan po ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos, kaya't binigyan niya po tayo ng chance upang tayo po ay makapagpili. Kung tayo ba ay pipili sa kasalanan o kung tayo po ay manunumbalik na sa ating Panginoong Diyos. Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, ganyan po mga kapatid, tayo po mismo ang pumipili sa kasalanan. Kahit nais po namin sabihin sa inyo na iwasan na po natin ang paggawa ng kasalanan, mga kapatid, dahil hindi po ito nais ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Ito po, spiritual speaking po mga kapatid, kung tayo ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, gumagawa sa lihim ng kasalanan, tayo po ay mamamatay spiritual. Maaring buhay tayo, physical, naglalakad tayo, ngunit ang ating mga kaluluwa baka hinatulan na. Kaya mga kapatid, sinasabi po namin sa inyo na iwasan na po natin ang paggawa ng kasalanan dahil hindi po ito kalugod-lugod sa Diyos. Basahin po natin sa Genesis chapter 3 verse 1. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Minsan ganyan po ang demon o ang diablo po. Minsan nandyan siya upang tayo po ay subukin. Tatanungin tayo, totoo ba na dapat ba hindi tayo gumawa ng kasalanan? Pero sabi po dito mga kapatid, sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon.
Ibig sabihin po, binibigyan po tayo ng choice. Kung ano po ba ang dapat nating piliin. Tayo po ba ay magpapatuloy sa kasalanan o magpapatuloy upang purihin ang ating Panginoong Diyos? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Dinadayo pala tayo ng ahas o ng demon, mga kapatid. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ganyan po tayo minsan. Dahil gusto nating maghari ang ating sarili sa ating buhay, tayo po ay nataliwas sa plano ng Diyos sa ating mga buhay sapagkat tayo po ay nagsariling desisyon sa ating mga buhay, mga kapatid. Tumaliwas tayo, tumalikod tayo sa nais ng Diyos sa atin. Hindi naman po ito, mga kapatid, na sinasabi namin upang husgahan po kayo. Sinasabi po namin ito upang babala sa ating mga buhay na wag na po tayo magtago-tago ng kasalanan sapagkat hindi po ito kalugod-lugod sa Diyos. Basahin po natin sa chapter 28 verse 13. Ang nagkukubli ng sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang mga taong sumusunod sa ating Diyos, ngunit ang matigas sa ulo ay mapapahamak. Mga kapatid, kaya nandito po kami, mga kapatid, sa inyong harapan, sinasabi namin ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na magsisi na at talikuran ng ating mga lihim na kasalanan. Kung tayo po ay nagtatago sa dilim, akala po natin nakakapagtago tayo, ngunit hindi po tayo makakapagtago sapagkat nakikita tayo ng Diyos. Kahit po saan mang sulok ng lugar tayo, kahit sa pader pa tayo nagtatago, nakikita po ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kaya iwasan na po natin ang pagtago-tago ng kasalanan dahil hindi po ito nais ng Diyos sa ating mga buhay. Basahin po natin sa mga taga-Roma, chapter 6, verse 12 to 13. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag na natin pala paghariin ang ating katawan, ang ating laman, kasi mga kapatid, sa totoo lang kapag pinaghari po natin ang ating laman sa ating buhay, hindi po makakakilos ang ating Panginoong Diyos, sapagkat sabi nga po, ang laman po ay siyang taliwas sa ating espiritu, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos. Noong time po na si Lord Jesus Christ ay inatasan ng ating Panginoong Diyos upang siya ay pumarito dito sa lupa upang bitbitin ang ating mga kasalanan. Ano pang mga kasalanan natin yan, mga kapatid? Ay binayaran na ng ating Panginoong Diyos doon sa krus ng Golgotha, mga kapatid. Kaya dapat hindi na po natin paghariin ang ating mga kasalanan sa buhay, kundi paghariin natin kung gaano ba kabuti ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Nais ni Lord na balang araw, mga kapatid, makasama tayo sa kanyang pagbabalik at nais niya na masumpungan niya tayo na tayo po ay malinis, kalugod-lugod at kaaya-aya sa kanyang harapan. Basahin po natin sa Isaiah 59 verse 1 to 2. Tingnan ninyo, si Yahweh may kakayahang upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang inyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos. Meaning po, hindi po bingi si Lord Jesus Christ. Lahat po ng mga hinihiling niya, naririnig niya po tayo. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, sa ating mga lihim na kasalanan, ay hindi na tayo marinig ng Diyos. Dahil pinaghari natin ang ating laman sa ating mga buhay at hindi ang Espiritu ng Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi niya siya makita at hindi niyo kayo marinig. Kaya mga kapatid, nandito po ninyo upang babalaan kayo, hindi po husgahan kayo, mga kapatid, kundi babalaan kayo dahil minamahal kayo ng ating Panginoong Diyos na buhay na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Minamahal niya po tayong lahat
At habang hindi pa po huli ang lahat sa ating mga buhay, pagsisihan na po natin ang ating mga nagagawang kasalanan. Marami na pong nangyayari sa mundo, hindi nyo pa po ba nalalaman? Sa Facebook, di nyo pa po ba nababalitaan mga kapatid? Marami na po ang nangyayari kahit sa loob ng school, meron na pong nangyayari na patayan. Mga kapatid, kaya dapat gamitin natin ang ating buhay. Habang buhay pa po tayo, gamitin natin upang magsisi, magbalik loob at talikdan ang ating mga kasalanan. Dahil hindi po tayo makakarating sa kaharian ng Diyos kung tayo po ay gumagawa ng lihim na kasalanan. Dahil ayaw niya po ito sa ating mga buhay. Parang ano lang po yan mga kapatid, sa loob ng bahay, kapag po madilim, di ba po ang gagawin natin, bubuksan natin ang ilaw. Ganon din po. Kailangan natin pagbuksan ng Diyos sa ating mga puso. Nandito po kami upang ipahayag sa inyo ang katotohanan na minamahal niya po tayong lahat. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway na-bless po kayo sa salita ng Diyos. Naway dalahin niyo po ito sa inyong mga bahay. Kung gusto niyo rin po makikinig pa, kung wala po kayong time sa pag-church, meron po kaming YouTube channel na Yahweh Ministry 102. Kung nais nyo pa pong makinig ng salita ng Diyos ng libre, wala pong bayad, pwede po kayong bumisita mga kapatid. Maraming salamat po mga kapatid. Naway pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos na buhay, na si Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Glory to God.